Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Tahimik ang barracks namin dito sa Saudi. Karatapos lang ng shift ko sa construction site. Pagod na pagod ako. Pero bago ako matulog, gaya ng nakasanayan ko, nag-video call muna ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Pero ang sumagot, hindi ang asawa ko. Ang anak kong lalaki ang sumagot. At ang unang sinabi niya sa akin ang dahilan kung bakit parang tumigil ang mundo ko. Papa, nandito na naman yung lalaki. Hindi ko alam kung anong lalaki ang tinutukoy niya, pero ramdam ko agad na may mali at doon nagsimula ang lahat. 12 taon na akong OFW, una sa Dubai, tapos napunta dito sa Saudi. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil gusto ko mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Araw-araw ako nagtatrabaho sa init ng disyerto, minsan 10 oras, minsan 12 oras. May mga araw pa nga na halos hindi na ako makatayo sa pagod. Pero tuwing matatanggap ko ang sahod ko, diretso agad sa Pilipinas. Para sa tuition ng mga anak ko, para sa grocery, para sa bahay na pinapangarap namin matapos. Habang ako dito, instant noodles. Minsan sardinas, para lang makatipid. Kasi iniisip ko lagi, okay lang, para sa pamilya ko naman. Ang pinakamasakit sa pagiging OFW, hindi yung pagod, kundi yung mga bagay na hindi mo na mababalikan. Hindi ko nakita ang unang school program ng anak ko. Hindi ko rin na-celebrate ang ika-7 birthday ng bunso ko. Video call lang. Isang beses, habang nag-uusap kami sa video call, biglang sinabi ng anak kong babae, Papa, kailan ka uwi? Miss na miss ka na namin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kasi alam ko, kailangan ko pang manatili dito para sa kanila. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang may nagbabago sa asawa ko. Dati, halos 1 oras kami mag-usap sa video call. Ngayon, 5 minuto lang. Madalas pa, parang nagmamadali siyang ibaba ang tawag. May mga gabi na hindi siya sumasagot. Sinasabi niya lang, nakatulog ako. O kaya, lowbat ang phone ko. Noong una hindi ko pinansin. Kasi ayoko maging siloso. Ayoko magduda. Pero may kutob na nagsisimulang gumalaw sa isip ko. Isang gabi, nag-video call ulit ako. Ang sumagot, yung panganay kong lalaki. Tahimik ang boses niya. Para may gustong sabihin. Tapos dahan-dahan niyang sinabi, Papa, lagi po may bumibisita kay mama dito. Napakunot ang noo ko. Sino? Saglit siyang tumahimik. Tapos sinabi niya, isang lalaki po. Pakiramdam ko may malamig na tubig na ibinuo sa ulo ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong magalit. Ayokong magbintang. Kaya tinanong ko lang siya, anong ginagawa nila? Ang sagot ng anak ko, matagal po sila nag-uusap sa loob ng kwarto. Simula noon, hindi na ako mapakali. Habang nagtatrabaho ko sa site, hindi ako makapag-focus. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ng anak ko. Sino yung lalaki? Bakit nasa kwarto sila? Sinubukan kong tanungin ang asawa ko. Pero ang sagot niya lang, pinsan lang yon, kaibigan lang. Pero bakit gabi-gabi? Bakit parang tinatago niya? At bakit parang may takot sa boses niya tuwing tinatanong ko? Mas lalo akong nag-isip, mas lalo akong kinabahan. Isang araw, may nag-message sa akin sa Facebook. Hindi ko kilala. Isang kapitbahay pala namin sa probinsya. Sabi niya, pasensya na po kuya, pero sa tingin ko, kailangan niyo itong makita. May sinend siyang larawan. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko. At nang makita ko ang larawan, parang may sumuntok sa dibdib ko. Yung asawa ko. Nakatayo sa labas ng bahay namin, kasama ang isang lalaki. Magkahawak kamay at mukhang hindi ito unang beses. Akala ko yun na ang pinakamasakit pero hindi pa pala. Pagkalipas na ilang araw, may nagsabi pa sa akin na ibang kapitbahay, Kuya, matagal na silang ganyan. Halos gabi-gabi raw pumupunta yung lalaki sa bahay. Minsan doon pa raw natutulog. Sa bahay na ako noon patayo. Sa kama na ako ang bumili. At ang mas masakit, yung pera na ipinapadala ko buwan-buwan. Ginagamit pala nila pang grocery, pang date, pang buhay nilang dalawa. Habang ako dito sa Saudi, nagpapagod para sa pamilya ko na hindi ko na pala pamilya. Sa gabing yon, hindi ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa kama sa barracks. Iniisip ang lahat. 12 taon. 12 taon ng sakripisyo. Mga birthday na hindi ko napuntahan. Mga Pasko na wala ako. Mga luha ng mga anak ko sa video call. Ginawa ko lahat para sa pamilya ko. Pero ngayon, pakiramdam ko, ako lang pala ang naniniwala sa pamilya na yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya kinakausap tungkol dito. Hindi ko pa sinasabi na alam ko na ang lahat. Iniisip ko muna ang mga anak ko. Ayoko masira ang pamilya namin. Pero sa kabilang banda, parang unti-unti akong nauubos. Hindi ko alam kung uwi ba ako para harapin sila o ipagpapatuloy ko na lang ang pagtatrabaho dito para sa mga anak ko. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na magiging pareho ang lahat. At ngayon, gusto ko itanong sa inyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin nyo?